ayuda. Napunta dun sa ayuda. Oh, ano information ko? Sa DSWD, nag-iimbak ng ayuda si Senator Risa Ontiveros. Sa 2028 niya pa ilalabas yan. Oh. Attorney, ito nga nababanggit po ninyong unprogrammed funds. May mahigit 90 billion pesos po ang vinito ng Pangulo at may mga natitira pa. Para po sa inyo, dapat lahat ng unprogrammed funds alisin dito sa budget natin. Ay, dapat alisin niya. Ginagawa niya yung kiti-kiti eh. Ginawa niya yung, kumbaga yun yung kanyang tawag dyan piggy bank. Na kukupit-kupitin niya yan pag may si President, kailangan ko ng ganito tulies doon sa district ko para may kickback ako diyan na 20%, di ba? Wala nga pondo yan. Excess revenue lang ng mga kapondo dyan. Dapat in-erase niya na dahil deficit naman tayo. Anak ng tinapaka BBM, 3 taon pa. Talagang ibabaon mo na kami sa utang. Kawawa mga kaapu-apuhan namin. Pero ikaw, baka siguro, dahil bangag ka, hindi mo napipil yun. Saka ang dami-dami yung pera na ninakaw. Hindi nyo na maubos yan. Sa 3 kamatayan nyo man, hindi nyo maubos yung ninakaw nyo sa amin. Pero paano mga mahihirap? Paano? Sa 3 years na ito, paano ang services? Sabihin nila, may maip naman attorney, may ganyan-ganyan, ayuda. Kailangan namin trabaho. Kailangan ng mga hirap trabaho, hindi ayuda. 2.4 million ang walang trabaho nitong Paskong ito. More than 1/2 sa mga Pilipino nakaranas ng gutom. Ito ba ang administrasyon na gusto nyo maulit pa sa 2028? Huwag kayong pumayag na linlangin kayo uli ni BBM at ng kanyang gang. Okay lang yan sila dahil mayayaman sila. Paano kayo? Pagka-graduate ng mga anak nyo na halos hindi na kayo kumakain. Parang ang baybaon ang mga anak nyo sa college. Pagka-graduate after 3 years, walang trabaho. Sino pa mag-invest sa Pilipinas kung ganito tayo ka corrupt? Palagay nyo kaya hindi alam ni Trump na cocaine addict si Bongbong? Alam ni Trump yan. Inaresto nga si Maduro dahil nagda-drug trafficking Anong sinabi ni Trump? Lahat kayo, mga heads of state, ng mga drug traffickers kayo at drug users, hindi kami papayag dyan. Kinaprotect siyempre ng Amerika, yung kanyang, it wants to protect its nation and its people. Alam din ng Amerika, nang sumisira sa kanyang mga young people, ay itong drugs. Kaya talagang matindi sila sa pagbabawal ng drug trafficking to America. And the Philippines is a transit country ng drugs. Alam din ni Trump yan. Tayo, huwag tayong magpapaloko dyan kay BBM gang. Nakapalibot dyan sa kanya, puro adik. Tingnan nyo nangyari sa atin. Lahat sila, bulsa lang nila, inuuna nila. Bagong taon, walang pag-asa kay BBM. Huwag kayong maniwala dyan. Kailangan mag-resign na yan siya. Wala Kailangan mag-resign na yan siya. Walang magpapautang. Nangungutang taon-taon. Deficit ang budget. Okay pa rin sila. Itong mga congressman na ito na mga walang hiya. Buti naman si Garjola na frozen na yung assets niya. Ito naman ang panawagan ko sa Bureau of Internal Revenue. Si Garjola, tingnan nyo, pagsimula niyan, ganyan ba yan kayaman? Lahat ng mga anak niya, kontraktor. Dito sa Batangas, hari-harian yan. Kinatawanan lang kami dito sa Batangas. Yung Garjola na yan, frozen na assets niya, nakangiti pa siya kasi marami siyang tinago. Dapat yung BIR, calling the Bureau of Internal Revenue, singilin nyo na ng unpaid income tax at pailan nyo ng criminal complaint ng tax evasion yan si Garjola para talaga matigil na itong mga magnanakaw na congressman na ito. Opo. Attorney, bago ko lang ipasok kay Partner Admar at mga karagdagang katanungan ko pumamaya, sa tingin mo, so ibig sabihin may legal na basihan o batayan ng ilang kongresista nga o ilang individual na may balak pong maghain ng reklamo patungkol nga po dito sa 2026 national budget natin sa Supreme Court? Tama naman. Maganda naman yan. Lalo na, di ba, yung one sambayanan ni former Justice Antonio Carpio, di ba? Pinanalo naman nila yung kaso doon sa
na ibalik yung PhilHealth. O, di ba? Ngayon, may nag-file naman, di ba, na, hindi pwede yan. Ibalik nyo yung PDIC na yan. Kasi may ruling na Supreme Court eh. Hindi ba? Doon sa Greco Bellica case, di ba? Sinabi din doon basahin nyo uli doon, na unconstitutional naman yung mga ginagawa nila dyan sa unprogrammed funds eh. Bakit ginagawa pa rin nila? Kasi pakapala na lang ng mukha itong mga bangag na to. Para Attorney, sa kanila, sige, bahala kayo. Basta nagawa na namin, nakuha na namin pera. opo, attorney, Itong mga congressman na to, dapat wag nyo na iboto itong mga to. At itong mga party list nito, nakita nyo yung listahan, ito, na ang lalaki ng kuha nila, billion piso. Abay, party list dapat marginalized. Lahat ng nakakuha doon, di naman marginalized. Dapat wag nyo na iboto yan. Puro vote buying naman kasi, kaya binoboto nyo eh. Payo ko lang sa inyo sa 2028, mga kababayan. Tanggapin nyo na lang yung pera nila. Total, hindi naman nila pera yan. Wag nyo sila iboto. opo. Attorney, Mayong Buntag, si Admar po ito. Ma'am, opo. Mayo. Ano po yung masasabi ninyo? Kasi yung mga mahalagang proyekto, yung mga malalaking proyekto, yung mga foreign-assisted projects, according nga dito kay Senadora Amy Marcos, malaki po ang tinapyas doon sa budget. At ang sinasabi niya, napunta din daw ang ibang mga tinapyas na budget doon sa mga tinatawag na assistance program para nagiging instrumento sa pamumulitika. Attorney. Ayuda. Napunta dun sa ayuda. Ano information ko? Sa DSWD, nag-i-imbak ng ayuda si Senator Risa Ontiveros. Sa 2028 niya pa ilalabas yan. Abay, DSWD Secretary Gatchalian, pag hindi po nailabas yung mga ayuda na yan, dapat wala na yan. Next year, hindi na yan pwede. Hindi mo naman pwede yan. 3 taong ayuda-ayuda ibibigay nyo sa mga senador at congressman. Di indirect vote buying din yun. Saka itong COMELEC, dapat bawal nyo na yan. Hindi lang during the campaign period. Yung mga ayuda na yan. Hindi lamang during the campaign period, before the campaign period. Pambihira naman. Pambihira naman itong buong sistema sistema ng mga politikong tradisyonal na ginagamit lang yung pera ng taxpayers para sa kanilang patronage at vote buying. Vote buying yan, direct or indirect, vote buying pa rin yan. Ano sinabi nila? Ayun, hindi na daw idadaan sa mga senador at congressman itong mga ayuda. Talaga, Secretary Rex Gatchalian, bibisitahin kita dyan titingnan ko. Ba't naman itong COA? Ano nangyari dyan sa COA? Dating COA commissioner ako. Anong dapat natin nakapaka-professional na mga tao dyan? Ano nangyari dyan? Dahil lahat tayo kakuntsaba kayo ng gang ni Martin Romualdez at ni BBM. Ano nangyari dyan? Nasaan ang post-audit nyo? Dyan sa mga ayuda na yan na nadodoble-doble na mga ghost na mga binibigyan. In the first place, DSWD, dapat hindi na yung mga barangay captain nag-identify dyan. Biro mo yung campaign period, doon sa Bigayan, doon sa Barangay Bato sa Sagay, sa 2nd District namin, may tarpaulin yung 4-piece ni Libanan. Ayop ka, Libanan. Taga saan ka ba? Di ba taga Leyte ka? Dynasty ng Abalos yung 4-piece, dapat nga ipa-cancel yung registration mo ng COMELEC, boto proprio Bakit? Nililin lang mo yung mga tao. Akala ng mga tao, ito yung 4-piece na namimigay sa amin. Di panalo ka nga. Biro mo yun, layo-layo, nandun siya sa Sagay, Barangay Bato. May tarpaulin pa siya na 4-piece. Binibigay ng DSWD yung pera. Ikaw tayo mga DSWD kayo sa Negros at sa Region 6 Panindigan nyo yung trabaho nyo ng mga career officials kayo. Bakit kayo pumapayag na may mga tarpaulin dyan? Dapat bago kayo mamigay, sabihin nyo, hindi, tanggalin nyo yan. At i-announce nyo na ito po ay galing sa national government, galing sa taxes po, hindi po ito galing sa mga congressman. Lahat kasi kakuntsaba. Ayun ang problema Opo. Lahat kakuntsaba. Pag ako nagpresidente, lahat ng magnanakaw ng mga sekretary, pumirma kayo, putulin yung sarili yung daliri.